Ang nakikita po ninyo na nasa hawla ng manok ay si Inahing Davao. Si Inahing Davao po, nang una siyang magsisiw ay 7 po ang kanyang naging sisiw. Nang medyo lumalaki-laki na po, pinakawalan at sa hindi malamang dahilan ay iglap na nawala po ang kanyang mga sisiw. At ngayon po, muli siyang nagsisiw. 8 po ang kanyang mga sisiw. Subalit yung pong pinakahuli na napisa ay may kahinaan na basa pa, kaya akin pong inihiwalay. Iyan po yung pinakawik sa mga sisiw niya. Kanina po, patumba-tumba po siya. Mabuti na lamang po may sikat ng araw. Yan po, patumba-tumba siya at nakakabawi ng lakas. Inihiwalay ko po siya sa kanyang mga kasamahan dahil po sa siya ay naaapakan ni Inahing Davao. Yan po siya yung pinakamahina. Sa buhay po ng tao, kapag tayo ay naaapakan o sinasadyang tapakan at sinasamantala ang ating kahinaan, ay tularan po natin ang nakahiwalay na sisiw ni Inahing Davao. Patumba-tumba po siya, subalit sinisikap niyang tumayo. At tulad nga po ng aking nasabi, yan po, patumba-tumba nga, ay kapag tayo po ay naaapakan o inaapakan, sikapin po nating tumayo. Dahil yan pong mga naghahangad na tayo'y tapakan at hindi tayo nagpakita, nagsikap na makatayo, ay matutuwa po sila. Dahil yun po ang kanilang pinakalayunin, ang makitang tuluyan tayong bumagsak. Tularan po natin ang pinakamahinang sisiw ni Inahing Davao. Sa kanyang kahinaan, pinipilit niya na tumayo. Yan po, natumba na naman siya. At kapag nakita na ng mga umaapak sa atin na pinipilit nating tumayo, na hindi matutupad ang kanilang layunin na tayo'y apak-apakan, ay sila po ang masasaktan at hindi tayo na nagpapakita ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Salamat po. Salamat po.